Hey, what's up guys? Yung follow up video, no? So, um practice tayo ng pag-position size para makatulong sa inyo, no, mga tol. So, practicein natin tong position size. Okay? So, ito yung available online. So, free lang 'yan. Punta lang kayo sa video, description ng video, makikita nyo dyan kung paano siya ma-access. So, free lang yan. No? So, meron lang konting instruction. Kung hindi mo naman gusto, okay lang. Kung gusto mo lang yung konsepto, it's here. No? So, turo ko lang sa'yo konti. No? Ngayon, it's up to you kung paano ka. For example lang, Monday range lang. Ito lang. Okay? So, walang ibang sistema. Ito lang. For example, ito lang yung sistema na gagamitin mo for trading. For example, okay. Monday low, trade. This is your trade. That will be 5:1. So, for example lang ha. So, entry price mo will be, okay, makikita mo dito, meron yan, shade dito sa right side. So, hindi mo na kailangan itutok-tutok pa. No? Meron yan shade, no? So, entry price mo will be 1740, which is ito. And then, stop loss mo will be 1715. And then, target price mo ay 1871. So, what if I wanna risk $100 sa trade na yon, and then you leverage 100. So kahit na naka 100x ka or 500x ka, it doesn't matter. Kapag ganyan yung setup mo ng position size, 100 lang ang matatalo mo. So for example, ganito. Okay, nilagay ko sa exchange is 6,960. Pag na-stop loss ka dito, pag na-stop loss ka dyan, your loss will be only $100. Okay, make sense? It doesn't matter kung 100x yan or, okay? So, malina tayo dyan. Okay, malina tayo dyan. So, let's practice sa ibang altcoins. Now, for example, Monday range lang yung sistema na alam mo. For example lang, ha? Solana. Solana, for example, you have this Monday low sweep, no? Kaso hindi ganun, masyadong malalim. So, if I were to trade this one, syempre, medyo mag-hesitant ako. Medyo hesitant ako kasi, ba't ang lalim masyado? Dapat pag sweep hindi ganun kalalim. And then meron immediate reclaim, di ba? So for example lang, ganyan yung naging trade mo, and then meron kang stop loss na ganyan. And then sabihin natin 3:1 or 5:1. Okay, 3:1. Okay? So for example, ang entry price ko will be, again, tingin ka lang dito sa gilid, itong right side mo, no? So meron ka dito, ito, and then ito. Okay? So yun lang. So, ganito lang gagawin mo, no? Lagay mo lang yung entry price mo, which is 142.668. And then, stop loss mo, which is 139.316. And then, target price mo will be 153. Okay? Risk mo is 100. Leverage mo is 100. Pag nanalo ka, 308. Pag natalo ka, 100. Kahit naka 100x pa yan. Okay? So, again, ulitin ko, kahit na maka 100x pa yan, pag na-stop out ka, $100 lang to. Okay? Pag nanalo ka, 300 nakalagay dito. Reward, 300. No? Okay. So, ganoon lang kasimple. Malinaw? Okay. So, hindi mo na kailangan alt-tab. Pipindutin mo lang. Pagka-pindot mo, yun na yun. Pipindutin mo lang, tapos, yun na yun. No? So, ganoon lang siya kadali. No? SUI, for example, okay, meron tayong long dito sa Monday low, for example. Okay, meron kang long dito sa Monday low. Hanggang dito. For example lang, ha. Sabihin natin, ilang RR nito? 3:1. So, I think this is just a one-day trade to take profit yun agad, no? So, for example, entry price mo is 3.3602. Stop loss mo is 3.23. Target price mo is 3.7652. Risk mo is here, no? So, that will be 2,500 position size. So, yung 2,500 na makikita mo dito, yan yung ilalagay mo sa exchange. So, makikita mo sa exchange, may nalagay doon USDT nominal value. Nominal value. No? So, yun yung ilalagay mo, kapatid. No? So, ilalagay mo 2,580. Ngayon, pag natalo yan, ang talo mo lang is 100. Okay? Yun lang. Ganun lang kasimple. Pag nanalo ka, 300. Kasi 3:1 eh. So, 311. Yun. Ganun lang kasimple, bro. Yun lang kasimple. Huwag mo na po komplikaduhin, no? For example, Monday range lang ito basehan na.
So, for example lang. Ito, for example, ito, Doge. For example, Monday low again. No? So, medyo malalim. Pero, for example, ganyan yung tira mo. Okay, sabihin natin yan. 3.44:1. For example lang ha, hindi ko sinabi makukuha mo yan. For example lang, na ganyan yung mangyari. Pindutin mo lang yung position size calculator natin. Lagay mo lang yung entry price mo, which is 0.16961. Stop loss mo 0.16528, and then your target price 0.18452, and then risk mo, for example, sabihin natin $50 lang yung gusto mo kasi high risk dahil altcoins, no? Then go. So kapag nanalo ka, you will win $172. Pag natalo ka, that's $50 loss. Okay? So computed yung ang trade mo. So that will be a Monday low trade. Target mo is Monday high. Boom, no? So malinis, okay? This is just a Monday range trade, no? Like here, no? For example, dito. For example, nakita mo dito, okay, meron tayo Monday low, okay? And then target mo is Monday high. Okay? So take profit, okay? So paano gagawin natin doon? Okay? Put your long position measurement tool here. Lagay ka dito. For example, you can set limit order, market order, whatever you want. For example, ganyan yung nangyari. Then it plays out. So, lagay mo lang magkano yung naging entry price. Entry price mo is 0.67336. 0.67336. 0.65. Stop loss mo 0.65. 963, and then your target price is 0.73 275, no? So yun, pag nanalo ka, you will have $200. Pag natalo ka, $50. That's it. Within 2 days alam mo na natama ka. Within 2 days alam mo na mali ka. Actually 4 hours, kasi once na mag-reclaim yan, you'll know, you'll make it. You'll know na panalo ka na. Okay? Once na mag-reclaim, malinis, sabihin natin 4-hour close above here, it's certain na panalo ka na sa trade na yan. You can at least put a stop loss dito sa break even, then let it run, trade another pair, no? Again, dito ako nag-break even kay Ondo. Bakit? So what happened here is I was about to short this area. Okay? This is your main range. Ito yung inside range. And then sabi ko, nung andito yung price, okay, mag-sweep lang to. That's a good short. What happened here is it sweeps the low. So wala akong magagawa kundi to Fibot. So nung nag-sweep yung low, nag-take profit ako dito because Bitcoin is at Friday high. Thursday high, which is shorting natin kay Bitcoin. Sabi ko nga sa inyo, kaya naturo ko, susunod lahat ng altcoins kay Bitcoin. Kahit na nasa ang area pa rin. So you have to understand Bitcoin muna bago altcoins. Kasi huwag kang magre-risk sa altcoins nang hindi mo alam yung gagawin ni Bitcoin. You fuck it up. Promise. Promise yan. Ako mismo nagsasabi sa'yo, mayayari ka yan. No? So, kasi nayari ako eh. No? So, damay-damay na lang. No? For example, this one, LTC, napakaganda Monday range trade. Salpok, no? Salpok hanggang dito. Okay, for example, Monday range trade. Okay, lagay ka dito. Lagay mo dito. Okay. Sa tingin ko, Monday range is one of the mga entry level na na set up. Entry level lang ang Monday range, no? Okay, yung supreme range hindi lang Monday range kasi akala nila Monday range yun, hindi. Entry level lang yan. Ngayon, as time goes by, magigets mo, okay, majority ng move ng market is from Monday range. Kasi yan yung first liquidity area ng linggo eh. So, dyan susunod yung market. Okay? Siya yung magbibigay ng clue saan papunta yung market. Again, kung inuna niya yung high, then we are shorting dapat ngayon eh. Di ba yun yung sinasabi ko nung andito pa lang yung price, wala pa to Sabi ko, pag inuna to, possible mag-shorting tayo. Inuna yung low, so what will happen? Okay, magpapump, no? Okay, so, good trade. Sobrang good trade na to. Okay, so ano na yung gagawin natin? For example, ito. Long tayo dito.
Okay, for example yan, that is, sabihin natin ganito yung naging natin, 5.49 is to 1. Lagi ka na entry price mo, 82.49, 80.93 for your stop loss, and then 91.5 for your target price. For example, $100 is your risk. O sabihin natin 200 kasi kumita ka kay Bitcoin then risk mo yung $200 dito sa altcoins. Okay? So you earn 1,000 USDT risking only $200. Risking only $200, no? For this kind of trade na sobrang dali. Okay? You don't have to wait 3 months. Kasi parehas lang yun. Ito nga 5:1 eh. 4:1, sorry. 5:1. Then, why would you make a trade na aabutin ng 3 months tapos 3:1 lang? Tapos magre-rest ka pa na sobrang laki. It doesn't make sense para sa akin, no? Especially if you are trading a small account. Especially 10,000 pababa. Kung hindi ka marunong mag-leverage, napakahirap, bro. You need purchasing power. Kailangan mo ng power to buy contract. Kasi kung walang purchasing power, how would you earn? Hindi ka mag-earn. Maniwala ka sa akin. Ang gagawin mo lang is wala. Hindi talaga. Kailangan mo unti-unti. Kasi, for example, mag-start ka sa 1,000 USDT or 100, sigurado ko masusunog mo yun, bro. Wala ka naman system. Tapos, kahit na may system ka pa, it takes time para matutunan. Yun kasi yung iba. Akala nila kapag natutunan ko yung sinasabi ni Supremo, kaya magiging magaling ako. Hindi, bro. Hindi ganun. Kahit ako, nagkakamali ako eh. Kahit ako nasusunugan. Okay? Kahit ako natatalo, na-frustrate, nagkaka-losing streak. Talagang part yun ng game, bro. No? Part yun ng game. Kasi hindi mo naman alam yung mangyayari. But, kung meron kang risk management na hindi mo maliliquidate yung account mo, and you practice enough. For example, now, this is my 3rd year. No, as a trader, 3rd year na, no? 3rd year. Kumbaga, medyo okay naman na, per 3rd year pa lang, okay? Compare mo naman sa lahat ng madekada na, di ba? This is my 3rd year, no? So I started late 2023, okay? Pero late 2022, yun yung nakiki-signal group na ako. Sumasali na ako sa mga signal group, yan. Marami na ako sinusunog na pera niyan. Pero hindi ko yun considered na trading journey ko. So, kung susundin ko yung proper process, siguro nag-start ako March 2023. Yan yung nag-open ako ng community. Hindi ko naman sinasadya yun. Sabi ko lang, okay, this will be my journal. Sali kayo, no? Then, tinuturo ko lang yung alam ko kasi yung iba nahilig sa shape, nahilig sa mga indicator. Parang nung panahon na yun, medyo arrogant ako noon. Medyo nagsisi ako noon kasi masyadong arrogant ako nung mga panahon na yun. Akala ko magaling ako. Yun talaga, bro. Akala ko magaling ako na, hindi, magaling ako. Kailangan ko gumawa ng group na, kailangan kong maging ganito, ganyan. Parang nagpo-portray ako ng ganitong klase ng image, which is mali, no? So, nawala yung hindi ako to. Kaya medyo tahimik muna. Nag-create ng mas magandang system yan, no? So, again, for example, itong inch, no? So, yan, napakalinis ng inch, bro, no? For example, ito ganda, ganda, no? So, for example, Monday range, okay? So, actually, kung meron kang trabaho, this is enough. Actually, this is enough. Okay? Tapos, meron ka lang alam sa weekly, this is enough. Totoo lang, this is enough. Sobrang enough niyan, no? So, hindi lang magets ng iba yung flow kasi hindi sila tumitingin sa weekly. No? At hindi ko kayo masisisi kung hindi kayo tumitingin sa weekly or hindi kayo nagta-top down. Kasi, nagigets ko, bro. No? Hindi ako nagmamagaling. I'm just saying na, okay, alam mo yung Monday range, alam mo yung konsepto, nakikita mo palagi na nagpe-play pero hindi mo alam time yan because you're not looking at the weekly time frame. No? So, halimbawa, nasa Monday high, so, iniisip mo, wait lang, shorting muna. Pero, andun ka sa previous week low. Bakit ka nag-short? Doon, makikita mo, wait lang, medyo sablay, diba? So, ngayon, hahanap ka na naman ng ibang sistema. Maninisi na naman, which is user error. Hindi naman error ng sistema, user error. Which is naiintindihan ko nga, no?
So, ganun talaga. For example dito, if I risk $100, you'll earn reward of $573. So, hindi ka surprised. Pag natalo ka $100, pag nanalo $573. So, kapag ka na-hit mo yung TP mo dito, meron ka $573. That is 5 times of your risk. Ibig sabihin, 5 times para mag-break even ka ulit. So, kapag ka nag-lose trade ka ng 5 times, ibig sabihin, may mali sa sistema mo. Okay, so doon magsisimula na, okay, nag-accumulate na yung wins ko Then, tumatagal. Halimbawa, talo ko na naman, may lose streak ka na naman 3. Again, nanalo ko na naman, 5 na naman. Lose streak ka na naman. Tumatagal ka sa game. Habang tumatagal ka sa game, nagiging resilient ka. Habang nagiging resilient ka, namamaster mo, okay, nakita ko na to, this will happen, I have to wait till New Year. Yun magsisimula. Doon magsisimula yan. Okay? So, yun. Quick video lang para malaman nyo lang kung paano mag-position size. Okay? And this is not a marketing na para mag-download kayo ng exchange ko. Kung ayaw mo, okay lang. Pero, free lang naman to sa mga gusto. Sa mga gusto matutunan kung paano ang proper paggamit ng leverage. Especially kung hindi naman 10,000 pataas ang capital mo. You have to learn how to use leverage kasi kung hindi ka marunong mag-leverage, how would you have yung purchasing power para sa trade na yan? For example dito, you need a position size of 4,270. You have a $1,000 capital. You need at least 5x para ma-trade to. After nun, wala ka ng trade. What if nagpe-play na gusto mo mag-trade ulit? Wala ka ng entry. Now you understand bakit tayo nag-high leverage. Kasi parehas lang naman eh. Kung mag 5x ako, parehas lang. Bakit? Yun lang din, talo ko 100 lang din eh. Kasi parehas lang naman ng position size. Bakit di ko gamitin yun? I-max leverage ko, and then parehas lang ng talo. Ngayon sa fee, sabihin mataas yung fee kapag max leverage. Okay, ganito. Ni-research ko na yan. Sabi ng exchange, ang fee is based on position size, not sa margin or sa leverage. Hence, parehas lang yung fee. No? Parehas lang yung fee. Ang pinagkaiba lang, malaki yung ginamit mong margin. Yun lang yun, kapatid ko. Parehas lang yun. Kasi ang basis is position size. Ibig sabihin, yung result, ang pinagbabasihan ng rate ng rate ng Hindi yung margin or hindi yung leverage. Always the position size. So, it doesn't matter. No? So, wag ka nang ma-stress na, hindi, mali kasi sabi nila mali. Hindi yun mali. Ginagamit mo lang yung leverage for your trades. No? Kasi nga, hindi malaki capital mo. Again, kung hindi 10,000, pataas ang capital mo, you need to master how to use leverage. Kasi, hindi uubra na maliit capital mo. Kasi nga, ulitin ko na naman. For example, for this trade, $100 lang ang risk mo dito. $100 lang. Pero you need a position size of 4,270 to play this setup. 4,270. So, for example, you have a $500 capital. Tapos, 5x lang ang gusto mo kasi yun yung sabi nilang tama. Then, you have 2,500 purchasing power. Now, ang position size mo to enter at matalo ka ng $100 is 4,270. So now, your trade is lacking a 1,770 na US value. Lacking. Ibig sabihin, hindi mo siya may open kasi kulang. Gets mo? Yan yung reason kung ba't tayo nagma-max leverage because you have less capital. Okay? Malinaw na tayo kapatid, no? This is not an attack sa mga naniniwala na high leverage, high risk, mali yung tinuturo mo. No, hindi. This is just to teach those who have less capital na kaya natin. And leverage is not your enemy. Leverage yung kakampi mo, bro. No, hindi yan gagamitin ng karamihan kung yan ay enemy. Hindi. Mali lang yung gamit, user error. Gaya na sabi ko, pati na sa sistema ko, kung mali yung paggamit mo, mamamali ka talaga. Pero kung tama yung paggamit mo, then it will be helpful. So, wala akong sinasabi na, wala akong pineplex na kahit na wala. It's the system, the process, no? Again, ulitin ko,
Leverage is your gift from above. Hindi siya enemy. Tulong yan sa'yo. If you have less than 10,000 USDT capital, you must know how to use max leverage. Okay? Okay. Again, uulitin ko. If you know how to compute the position size, hindi mo at less than 10,000 USDT capital mo, you must know how to use leverage. Because kapag hindi mo alam gumamit ng leverage, hindi ka pa makakapag-open. For example, okay, let's say this, bibigyan ko kayo ng instances bakit. Pakita ko sa inyo kung bakit. No? For example, sa trade na to, okay, sa trade na to, so gaya ng trade ko na to, meron akong long position from this previous quarter low. For example, yan. Then I go to my setup. For example, ito. Yan. What if, yan yung trade mo. Yan. For example, yan yung trade mo. Yan. And then, nagpe-play pa. Okay? So, gusto mo, okay, wait lang. Yung stop loss ko ito, i-adjust ko na kasi ang layo na. No need na meron pang stop loss. I-adjust mo ngayon yan at magte-trail stop ka, correct? Para habang profit na yung then let it run. Ngayon, what if gusto kong umenter ulit kasi nga, yung maganda yung opportunity ng second week ka. Halimbawa, may break ng trend line, merong range dito, it doesn't matter kung ano yun. Okay? So, entry ako ulit. Ang problema, ginamit mo dito. So, hindi ka na maka-entry, bro. Correct? Hindi ka maka-entry. Bakit? Gamit mo eh. Wala kang margin. So, gets nyo na. Gets nyo na yung reason kung bakit ganun. Okay? So, yun lang mga kapatid. Maraming salamat ulit sa pakikinig. Sana may natutunan kayo. Sana may value kayo nakuha. No? Again, sa mga nag-iisip na okay, nag-ano lang yan kasi para may views. No? Bro, from 2023 nag-start ako YouTube. The money na earn ko from YouTube is 200 pesos. Okay. This is not for me. No? Hindi yun para sa akin kung bakit ako gumagawa ng video. Gumagawa ng video because of people who still believes in me. Hindi dahil gusto kong kumita from YouTube. Wala akong kinikita dito. So, I can show you my dashboard na from 2023 nag-YouTube ako. I think my monetization is 200 to 300 pesos. 200 to 300 pesos lang. No? So this is not for me. Kung iniisip mo kung kumikita ako, don't know, no? So, imagine, I have to shoot, I have to share my edge to you. Hindi yun edge, hindi yun gain para sa akin. It's gain for you, no? So, please don't hate. Dapat relax lang. Yung energy, positive lang, no? So, kung nabibigyan ko kayo ng negative energy, baka natanggap mo lang siya ng mali na pagkakaintindi. I'm not mad, hindi ako, passionate lang ako. No? I'm just trying to help na okay, this is what I know. You have to understand. Baka hindi to alam ng iba. Pero hindi ko sinasabi na mas magaling ako kahit kanino. I'm not saying that. I'm way past that. Hindi ako nakikipagpagalingan. I'm here just to so mga still na andyan pa rin, no? At alam ko marami pa rin. This is for you, no? So yun lang, maraming salamat. If you want access dito sa indicator, all you have to do is fill out the form and then makaka-receive kayo ng email kung paano siya gamitin, and then there you go, you have access. Enjoy, no? So yun lang muna, maraming salamat. God bless sa'yo, kapatid. Amen.